Kinumpirma nga po ngayong araw ng Golden State Warriors na nagkaroon ng grade 1 hamstring strain si Stephen Curry base sa naging resulta ng MRI. Dahil dyan, expected na mawawala ito ng 1 linggo. Though wala pang saktong timeline kung kailan ito makakabalik sa lineup, susuriin pa nga po nila ang kalagayan nito pagkatapos ng 1 linggo kung saan dito nga nila malalaman kung pwede na siyang maglaro o kakailanganin niya pa ng another week para tuluyang makarecover. Sa ngayon, sigurado nang hindi makakapaglaro si Stephen Curry sa Game 2 hanggang sa Game 5 kontra sa Minnesota. Kaya mukhang kakailanganin talaga ng Warriors na magkaroon ng isang player na papalit pansamantala sa kanyang trabaho kung gusto nilang manalo. At ayon sa balita, plano nga po ng Golden State na gamitin si Buddy Hield since siya lang naman ang nag-iisang player na may kakayahang tapatan ng naiaambag ni Curry sa opensa. Nagawa na rin naman niya ito sa Game 1 kaya inaasahan na posibleng maulit niya ito sa Game 2 kung sakaling hindi gagawa ng adjustment ang Minnesota. Samantala, alam naman nga ninyo na simula nga po ng malaglag ng maagang Milwaukee Bucks, may lumabas ng balita na susubukan ni Giannis na lumipat ng ibang koponan. Ayaw rin naman itong manatili sa isang team na walang plano na magkampiyon. Kaya dahil dyan, isa nga si Giannis sa pinakamalaking pangalan na magiging available sa market. In fact, kahit man hindi nagtatapos ang season, marami nga po mga teams ang nagsisimula ng makipag-agawan sa kanyang serbisyo, lalo pat sinabi nga nito na gusto niyang maglaro sa mga malalaking syudad. At isa sa mga teams na interesado sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na inaasahang mag-all-in sa trade. Balak nga po nilang i-offer at isakripisyo sina Rui Hachimura, Austin Reeves at ang kanilang natitirang future first round pick basta't masigurado na makukuha nila ito sa off-season. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan bago pa magsimula ang season, mismong si Jaylen Brown na ang nagsabi sa media na wala nga pong ibang balak gawin ngayon ang Boston Celtics kundi magkampiyon ng back-to-back. Kita naman nga ninyo kung gaano dinomina ng Boston last season sa playoffs kaya hindi malabo na maulit nila ito. Ngunit sa kasamaang palad, late na nga nito na-realize kung gaano kahirap magdepensa ng titulo. Kahit man gaano sila kadominante sa umpisa ng Game 1 at Game 2, nauwi pa rin sa pagkatalo. Kaya sa huli nabaon sila sa 0-2 sa kanilang home court na hindi ikinatuwa ng mga fans. Though hindi pa tapos ang serye, delikado na rin naman sila na malaglag since siguradong hindi sila pagpapahingahin ng Knicks sa Game 3 at Game 4 na gaganapin sa Madison Square Garden. Na-checkmate na rin naman ng Knicks ang Boston sa kanilang laro dahil kahit anong gawa nito, outplayed sila lalo sa last quarter.